Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Kate, na ipinalabas taong 2021. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Si Kate ay isang assassin at ekspertong sniper, na pumapatay ng mga target na pinili ng kanyang pinagkakatiwalaang mentor at handler na si Varric. Matapos siyang iwanang ulila noong bata, pinalaki siya ni Varric na nagsilbi bilang isang ama. Binigyan siya nito ng malawak na pagsasanay sa mga armas at labanan, at sa huli ay ipinasok sa kanyang private team ng mga espesyalistang assassin. Sa loob ng 12 taon, walang pinalampas si Kate na target para kay Varric. Sa kasalukuyan ay nasa Osaka, Japan si Kate, para patayin ang isang opisyal ng isang makapangyarihang sindikato ng Yakuza. Nang makita na ang target, pinigilan ni Kate ang pagbaril, dahil hindi inaasahang kasama ng lalaki ang kanyang anak. Sa huli ay pinatay pa rin niya ang target dahil sa pagpilit ni Varric, habang sinasabi na ang pagliban ng pagpatay dito, ay nangangahulugan ng pag-aksaya ng 7 taon ng pagsusumikap sa paghahanap sa kanya. Ang maliit na batang babae na kasama ng target ay naiwang mag-isa at walang nagtatanggol, dahil ang lahat ng malapit sa target ay tumakbo palayo, habang siya ay binaril. Bagamat matagumpay ang misyon ni Kate, ang paglabag sa kanyang personal na alituntunin na wag pumatay sa harap ng mga bata, ay nag-iwan sa kanya na maging emosyonal. Pagkalipas ng 10 buwan, sinabi niya kay Varric na gagawin niya ang huling misyon, at pagkatapos ay magretiro para makapagsimula ng bagong buhay. Bago ang huling misyon, nakilala ni Kate ang isang charismatic na estranghero na si Stephen, sa bar ng kanyang hotel. Nagsalo ang dalawa sa isang bote ng alak, na humantong sa sex sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay umalis si Kate nang dumating na ang oras para tapusin ang kanyang misyon, at nag-iwan ng pera sa dresser para kay Stephen. Nang maglaon, habang inihahanda ang kanyang sniper, nagsimula siyang magkaroon ng mga sintomas ng pagkahilo, dahilan upang hindi niya matamaan ang kanyang target. Report. New point. Negative. Closed. Lumala ang mga sintomas ni Kate, habang sinusubukan niyang magnakaw ng kotse para makalayo, at sumuka pa sa daan. Ang mga bodyguard ng target ay nasa kalye na hinahanap ang sniper, at agad na naghinala sa babae na nagmamadaling makalayo sa isang kotse. Napagtanto ni Kate na nilason siya ni Stephen, at nabangga ang kanyang sasakyan, matapos siyang habulin ng mga bodyguard ng kanyang target. Nagising siya sa isang ospital pagkaraan ng isang araw, at nalaman na mayroon siyang acute radiation poisoning na dulot ng polonium-204, at 24 na oras na lang ang natitira para mabuhay. Naalala ni Kate na hindi kailanman uminom ng alak si Stephen. Dahil dito, nagnakaw siya ng baril mula sa pulis na nagbantay sa kanyang silid, at tinutukan ng baril ang doktor, habang pinilit ito na gumawa ng 5 injection ng stimulant doses, at nagtakdang patayin ang naglason sa kanya. Mabilis na natrack ni Kate si Stephen, dahil tiningnan niya ang ID card nito, pagkatapos nilang mag-sex at kinabisado niya ang kanyang address. Sa sandaling iyon, kasama ni Stephen ang kanyang kasintahan, at nalaman ni Kate na ang paglason ay inutos ni Sato, isang yakuza na kaanib sa Kijima crime family. Iniligtas ni Kate si Stephen nang magmakaawa ang kanyang kasintahan na ginawa lamang ito ni Stephen, ayon sa pangako ni Sato na palalayain si Stephen sa kanyang utang kapag ginawa niya ito. Dagdag pa niya, maaari na nilang simulan ni Stephen ang kanilang buhay ngayon. Nakipagkita si Kate kay Varric, na nagpahayag ng pakikiramay sa kanyang pagkalason. Sinabi ni Varric kay Kate, na ang kanyang huling target ay si Kijima. Ang kanyang target sa nakaraang misyon sa Osaka, ay ang nakababatang kapatid ni Kijima na si Kantaro. Nahanap ni Kate si Sato sa isang marangyang restaurant, at pinatay siya kasama ng 12 armadong yakuza. Sato, did you poison me? Why? Where is Kijima? Nobody knows. Desperado para sa impormasyon tungkol sa nag-iisa at bantay saradong boss na si Kijima, na sa tingin niya ay maaaring nasa likod ng paglason sa kanya, sinabi ng huling nakaligtas na tauhan ni Sato, na alam ni Annie ang tungkol sa lokasyon ni Kijima.
Annie? Dahil dito, kinidnap ni Kate si Annie. Nang maglaon ay napagtanto ni Kate na si Annie na pamangkin ni Kijima, ay ang bata na kasama ng kanyang ama, na pinatay niya sa panahon ng misyon sa Osaka. Gusto lang ni Kate na gamitin si Annie bilang pain, para akitin si Kijima na lumabas sa kanyang lungga. Inutusan niya si Annie na tawagan ang top advisor ni Kijima na si Renji, at hiniling sa kanya na sabihin kay Kijima, na makipagkita sa kanya sa isang pampublikong lugar sa loob ng 1 oras. Ipinadala ni Renji ang kanyang buong hukbo, upang patayin sina Kate at Annie, ngunit pinatay ni Kate ang mga tauhan ni Renji sa isang brutal na pag-atake. Ikinulong ni Kate si Annie sa loob ng pampublikong banyo, ngunit nakatakas siya at nakatagpo ang topman ni Renji na si Shinzo, na inutusang patayin si Annie. Napagtanto ni Annie na ipinadala si Shinzo upang patayin siya, ngunit mabilis na nagpasya si Kate na maging kanyang tagapagtanggol, nang malaman na gusto ng pamilya ni Annie na patayin siya, bilang bahagi ng pakikibaka sa kapangyarihan, na pinamumunuan ni Renji. Pinatay ni Kate si Shinzo, at ang natitirang yakuza na tapat kay Renji. Tinulungan ni Annie si Kate sa pamamagitan ng pagbunyag, na malamang ay kasama ni Renji ang kanyang boyfriend na si Jojima sa isang mamahaling penthouse apartment. Tinulungan ni Annie si Kate na makalusot sa penthouse kung saan nakipag-away siya kay Jojima, bago nagawang mag-load ni Annie ng baril at binaril ang kanyang kasintahan. Nahanap ni Annie ang telepono ni Jojima na mayroong cell tracker ni Renji. Sinalakay ni Kate at Annie ang sasakyan ni Renji sa gitna ng kalsada, at pinatay ang kanyang mga gwardya maliban kay Renji. Nagbigay si Renji ng mga clue sa lokasyon ni Kijima, at alam ito ni Annie. Dahil dito, hinayaan ni Kate na mabuhay si Renji. Tinawagan ni Kate si Varric, at sinabi sa kanya ang lokasyon ni Kijima, at tatapusin na niya ito. Natagpuan ni Kate si Kijima kung saan siya nakaupo ng walang proteksyon, sa lumang tahanan ng pamilya, na walang nakakaalam. Natuklasan niya ang higit pang mga clue tungkol sa misyon niya sa Osaka. Nawala ang lahat ng kanyang tiwala kay Varric, matapos ihayag ni Kijima na nakipagkasundo si Renji kay Varric, upang isama ang kanyang koponan sa sindikato kapalit ng pagpatay kay Kijima, at sa lahat ng kanyang mga kadugo. Lumabas si Kate mula sa pakikipag-usap kay Kijima, at nakita si Varric sa tabi ni Annie. Sinabi ni Varric kay Annie na pinatay ni Kate ang kanyang ama. Nataranta si Annie at mabilis na binaril si Kate sa mukha, at umalis kasama si Varric. Gayunpaman, nakaligtas si Kate mula sa pagbaril. Si Kijima na batid na malapit nang mamatay si Kate, ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na hukbo ng kanyang mga tauhan, upang salakayin ang headquarters ni Renji. Nagbigay din si Kijima ng isa pang stimulant shot kay Kate, na tatagal ng 1 oras. Pagkatapos ng isang mabangis na labanan, karamihan sa mga tauhan ni Renji at Varric ay napatay, at personal na pinugutan ng ulo ni Kijima si Renji, dahil sa kanyang pagtataksil.
Nahanap ni Kate si Varric, na nakatutok ng baril kay Annie. Mabilis ang naging pag-draw ng baril ng dalawa at nabaril si Varric sa tiyan. Pagkatapos ay tinulungan ni Annie si Kate na maglakad palabas patungo sa bubong, kung saan napaluha si Kate, habang siya ay sumusuko sa kanyang pagkalason. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.